Naku po, ha? O dumito ho muna tayo, sandali lang. Iisa-isahin ko 'to, 'no? Eto, okay. Dito na ho tayo mga bossing, kay Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan. Eto po mismo, sino po ang nagsabi mga boss? Wala pong iba, Lucas Bersamin. Lucas Bersamin, basahin niyo po maigi mga boss. Pati si Sir Rohel Magsino, maraming salamat po sa inyong super sticker. Sabi ni Alin, Ludi Bico, tagal naman ng ICC, naiinip na si Bato. Parating na ho yan. Sir Rogel Magsino, maraming salamat po. Eto na, De La Rosa, may be arrested over drug war kung ICC ang tatanungin. Yan na! Ito na po ang exciting part mga bossing. Kailan po ibinalita ito? Hindi po namin ibinalik na balita lang ito ha mga kababayan. Ayan po mismo. July 17, 2025, alas 5:34 ng umaga. Pilipinas time. Daily Inquirer. De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asks. Kung tatanungin, no? Base po dito sa balita na ito, Executive Secretary Lucas Bersamin told Kyoda News that Senator Ronald Bato de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte. Aray ko! Nako po. Paano yan? Kanina may nagkomento, nakalimutan ko lang yung pangalan ni Sir. Sabi, wag naman daw pong pareho kasi sinasabi ni Bato de la Rosa magiging ano daw hindi na maganda kung sakaling parehas daw ang gawin sa kanya parehas sa dating Pangulong Duterte. Kaya instead na isakay sa eroplano, iroro na lang daw po. No, sabi ko naman 3 buwan na abutin yun. Naalala nyo ho, mga kababayan, pagkatapos, ako, nakikita ko kay Bato de la Rosa, sarili lang niya iniisip niya. Yung mga sinasabi niya ho dati, na mahal ko ang dating Pangulong Duterte, kahit saan magpunta yan, sasamahan ko, tapat ako kay dating Pangulong Duterte. Tingin ko ho, mas tapat si Bongo kesa dito. Yung kay Bato de la Rosa, mga bossing, chika lang niya yon. Hindi ho ako naniniwala. No? Iniisip ko pa nga ho, ito ang nagano ito ang nagkanulo kay dating Pangulong Duterte. Bakit to mga kababayan? Naalala nyo? Nung nandoon sa Villamor Air Base mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte, yung dadali na po sa ICC. Nasa si Bato de la Rosa nun. Siya lang ang wala Siya lang ang hindi nagpupumilit pumasok doon sa Villamor Air Base Naalala nyo yon? Aba, sabi ko, si Bongo, ayan tingnan mo. Nagpapakamatay pumasok, makapasok lang doon sa Villamor Air Base. Pati pizza pie po, nagpa-order pa ng pizza. Request po to ni dating Pangulong Duterte. Pagkain po ito, ayaw papasukin. Sabi din sa vlogger, tapat mo. Pagkain po to, ayaw papasukin. Ito po, ayaw po papasukin yung pizza pie. Yung request po ng dating Pangulong Duterte. Nung nung pinakita kung ano nangyayari doon sa loob ng Villamor Air Base, kumakain ho ang dating Pangulo. Ang sarap-sarap pa po nung kinakain. Mismo pong sila, sila Inday Sara Duterte, mismo pong sila Senator Bongo, nagpupumilit makapasok. Si Bato de la Rosa, tawag kay Medialdea, IES, may warrant of arrest po kami. Kasama po pangalan ko. No? Wait lang po dyan. Wait lang po. Tingnan natin kung maihabol natin itong gagawin ko. Meron daw gagawin. So, syempre mga kababayan, ang iisipin po nating lahat nun, may mga pagpapapirma, merong mga resolusyon o kung whatever na lalakarin si Bato para hindi mailipad si dating Pangulong Duterte. Aba ho, pagkababaho, mga kababayan, nung tawag, naka-off na ho yung cellphone.
Sabi ko, ano yung pinag-intay sa kawalan? Sila Medjaldia? Naka-off na yung cellphone? Tago na? Yun ba yun? Hmm. Dahil ako ho naniniwala, kung talagang totoo ang sinasabi ni Bato de la Rosa, nasasamahan hanggang sa huli ang dating Pangulong Duterte, magbo-volunteer ho yan. Kasi naghahagilap sila eh. Kung sino sasama, si Hanilet nga eh. Biglang napasabi, wala po akong passport. Walang passport. Kakagaling lang sa Hong Kong. Di po ba, mga kababayan? Dun po tumitibay ang paniniwala ko na alam na ni Bato de la Rosa na merong warrant of arrest para kay dating Pangulong Duterte. Kaya ayun, nagpakalayo-layo. Siya lang yung wala dun, oh. Oh, mga ilang araw pagkatapos ho, nasaan na? Nasa bundok na daw ho. Nangangampanya. After 2 days, eto, ang masaklap sa inyo mga Duterte, mga DDS. Masaklap sa inyo to. Bakit? After 2 days, kayo umiiyak pa din. Si Bato de la Rosa nag-live, nagleletsyon, umiinom na, pakanta-kanta. Pagkatapos ho nung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. O ano iisipin nyo? Masisisi nyo ba ako? Naiisipin ko, nako, ito siguro ang nagkanulo sa dating Pangulo. Biruin mo, sabi niya, hintayin siya. Merong ihahabol. Para wag madala ang dating Pangulong Duterte. Tapos ito mga kababayan, nagpatay ng cellphone. Tapos after 2 days, pakanta-kanta na. Kayong mga DDS, umiiyak pa din. Si Bato de la Rosa, naka-move on na agad with matching lechon pa. 2 boteng malalaking Red Horse pa. Hindi nyo ba nababasa yun? Hindi nyo naiintindihan yun? Ngayon, eto naman daw po. Parehas ng treatment. Similar treatment to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March. O baka na naman sabihin ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang nagpa-aresto. Matagal nang may mga kaso ito sa ICC. At dahil nga po wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kaya nga po tignan nyo, dead man na sa gobyerno ng Pilipinas ang ICC. Pero wait lang. No? May ibang paraan ang ICC. Nandiyan ang Interpol. Interpol ulit. Dahil po ang Pilipinas, talagang may kaugnayan po sa Interpol, sorry. Pwedeng dumaan ulit ang ICC sa Interpol. Paki-aresto nga itong si Bato de la Rosa. No? Tapos ang Interpol konektado po sa Philippine Police, mga kababayan. Alangan namang tayo lang ang laging hihiling sa Interpol. Hindi naman po pwede yun, di ba? Janelle Van der Heers. Hindi naman po pwedeng ganun. Kailangan po give and take sa ganyan. Humiling kayo ng tulong para maaresto si Alice Go. Kami naman ngayon, inuutusan meron sa aming hiling ang ICC na i-serve itong warrant of arrest na ito kay De La Rosa. Tapos tatanggihan ng Pilipinas. Ano yun? Puro pakabig lang ang Pilipinas. Hindi ho pwedeng ganun. Naiinip na po tuloy si Ma'am Rosa Layug. Di ba? Malapit na po yan, madam. Sabi nga nung isang mamamahayag na si Ellen Tordesillas, Oktubre, lalabas daw ang warrant. Ito, medyo mas maaga ata. Setyembre naman, mga kababayan. Tuloy. Nasa na dito? Executive Secretary Lucas Bersamin told Kyodo News, that Senator Ronald Bato de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crime against humanity over the killing following a warrant issued by the court in The Hague. Tapos, ano pa kasunod niyan? Ayan. Yun lang. Sabi dito, in June, Duterte filed a petition with the ICC seeking temporary release to allow him to
stay in another country. Kaso wala naman ho silang maipakitang country na tatanggap po sa kanila. Sinasabi pa lang po nila, mga kababayan, yung mga may kaugnayan o kasali sa ICC, nag-uumpisa na pong magsabi na, oh, hindi sa amin yan, hindi kami pwede dyan, oh, hindi namin pwede tanggapin yan. Announce pa lang ho nila yun, na may bansa na tatanggap. O sabi ng iba, hindi pwede sa amin yan. Naku, ayaw namin yan, guguluhin nyo ang aming bayan. Oh, ayaw po ng mga ng mga Australia, Belgium, na manggulo po yung mga DDS. Bakit to? Tingnan nyo ho ang ginagawa ng ICC. Ginagawa sa ICC. Karaoke. Oh. Biruin mo kapag ka nakulong sa bayan mo, si dating Pangulong Duterte, naku po mga kababayan, expect mo, yung mga pangalan ng mga syudad nyo, yung mga pangalan ng mga parke ninyo, hindi na ho magiging sa inyo yan. Magiging sa mga DDS na ho yan. Magiging sa mga Duterte na ho yan. Bakit to, mga kababayan? O tingnan nyo ang nangyari sa ICC. Nakulong doon sa labas ng nakulong sa labas ng ICC. Aba, Duterte Park na daw ho yung labas ng ICC. Oh, merong silang street na pinagtitipon-tipunan doon. Duterte Street na din daw ho yun. Natural, kung ako, bansa, tapos sa bayan ko makukulong, yung si dating Pangulong Duterte, nako po. Tapos papalitan yung mga syudad ko, papalitan yung mga pangalan ng parke namin, magiging kanila na. Sa inyo na lang yan. Ayaw namin dyan. Tsaka ayaw po ng gulo. Di ba? Ayaw po ng gulo. Sabi ni Max Safe, may bading na nakapasok. Sino? Nandiyan ba si Roque? Roque, nanonood ka? Hindi. Sabi yun ni Pebbles ko na kaibigan ho natin. Shout out kay Mami Pebs. Oh. Si Mami Pebs ang nagsabi nun, di ba? Oh. Di ba? It's up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case, sabi ni Bersamin. Official government data shows that around 6,200 people were killed in the brutal anti-narcotic campaign under Duterte, who served as president from 2016 to 2022, though human rights group put the figure much higher. At syempre ho, mga kababayan, hindi natin tatapusin ang usaping iyan nang hindi po babasahin yung panig ni Bato de la Rosa.